Pero hindi naman ang feeling kong importante. Ang feeling yung kliyente, yung target. Kung siya hindi mapalagay dahil nga takot na takot siya. Ngayon, alam na natin kung kanino siya natatakot, di ba? Tapos, yung mga taong yun na magsasabi, we guarantee your safety, sa inyo nga ako takot eh. At saka, hindi ko alam kung ano yung mga ilalabas niya ngayon. Pero nakita ko na pinakita niya sa akin yung maraming ebidensya. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto. Pero yung nakita ko, whether kompleto or hindi, matibay na matibay. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction update pitch. Nagsalita ho kasi itong abogado ni Saldico kung saan may nilantad ho na oras nga namang umuwi si Saldico, mga ka-update. Alam na ho natin kung ano mangyari sa kanya. Papatahimikin daw ho siya at alam mo, babarilin daw ho kasi siya. Tumawag si tambaluslos sa kanya. Kaya mga update, pakinggan ho natin yung kanyang ilalantad dahil na rin mga ka-update para sa safety ni Saldico, kaya hindi muna ho siya makauwi ng Pilipinas. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Alamin, pag-usapan natin ito ngang naging pahayag ng abogado ni Saldico. Kasama po natin ang abogado ni Saldico, Attorney Roy Rondain. Good morning po, Attorney. Sorry to keep you waiting. Not at all. Good morning, Chacha. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, una po muna, after nitong statement na inilabas ni Saldico, nakapag-usap na po ba kayo? Kamusta po siya ngayon? Okay naman siya. Hindi kami nag-usap na sa diretso pero nagte-text kami kasi ang hirap makapasok recently eh. For the past 3 days, sinusubukan ko siya ma-reach ng telepono, hindi ko mapasok. So, puro text lang. But he's okay. He's okay good. Naman, sir. Mas okay na po siya ngayon compared dun sa unang press con nyo na sinasabi nyo po na he's downtrodden. After nitong mga statement na inilabas niya, mas maayos po siya ngayon. Well, mas relieved yung feeling niya, pero on the other hand, mas takot na rin siya. Kasi sabi ko, ba't ka naman mas takot? Sabi niya, takot nga ako nung hindi ko in-identify. Lalo na takot ako ngayon na na-identify ko na. Attorney, sabi niyo po, through text kayo nag-uusap ni Saldico, tama po? Opo. Correct. Bago po niya inilabas yung kanyang video last Friday, 3 parts po ito hanggang kahapon meron. Nagkaroon po ba kayo din ng ugnayan? Tinulungan niyo po siya ba sa paghahanda ng statement o sa kanya lamang po itong sarili? Hindi. Wala akong tulong doon. Wala akong partisipasyon doon at all. Puro siya lang yun. In fact, nagulat ako. Nalaman ko na lang yung na merong part 1 maybe a minute, a few seconds before. Sinabi na, check upload pending. Something like that. So nalaman ko just as kasabay lang nyo halos. So it was right after the video nyo lang po nakita na may ganong statement, hindi nyo siya napayuhan na wag ilabas o baguhin natin yung ganito, walang ganon na nangyari? No. Kasi ang kliyente ko, lahat ng kliyente ko, kung may gustong sabihin, hindi ko binabago kung ano yung gusto nilang sabihin. So, siya lang yun. Alam niya yun. Opo. Right after the video... Kasi ang kliyente naman or witness, siya sila naman yung may alam ng facts. Hindi naman abogado. Kaya hindi dapat nakikialam ang abogado kung ano sasabihin ng witness. So lahat ito ay galing talaga po mismo sa dating congressman na si Saldico. Right after the video came out, ano po ang naging advice ninyo sa inyo pong kliyente? Wala naman. In-explain ko lang sa kanya, especially after yung 3rd video kahapon na sinasabi nila, bumalik ka, tapos mag-submit ka ng affidavit mo. Sabi ko, eventually gagawin naman natin yan. Sinabi ko naman sa kanya noon pa before yung mga video pa eh. Sabi ko, we'll do it nung pagka na sa atin, pagka advantages na sa atin tactically. Ngayon, politika pa lang lahat yan na bumalik ka at mag-submit ka ng affidavit. For example, narinig ko si Ombudsman Remulla kahapon or kagabi, sinasabi niya, ang insinuation, hindi niya iimbestigahan yung sinabi ni representative ko dahil hindi naman daw under oath. Hindi yun yung batas eh. Ang batas, pwede nga yung ombudsman mag-investiga ng anonymous complaint yan pa kaya. So, andyan na yung mga statements, do with them as you will. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Kung ayaw mo imbestigahan, that's on you. Oo. So, Attorney Roy, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Ang sabi nyo po, ang ibinabato nga po ngayon kay Saldico, hindi lang ng ombudsman, maging ng Malacanang, is to come home at sabihin itong mga nasabi niya on video under oath. Sabi nyo po, gagawin yan ng aking kliyente sa tamang panahon. Kasi nakikita nyo ngayon na parang political pa lahat yung nangyayari. Tama po ba yon? Yes. At tulad nga ng sinabi ko, Chacha, kung gusto nilang gawin yung investigasyon,
yung ombudsman, Office of the Ombudsman, pwedeng gawin without, kahit anonymous letter nga pwede. Hindi sinasabing kailangan under oath. Di ba? Imbestigahan mo, mag-open ka ng investigation number. Tapos, saka mo siya sabihin, nagbukas kami ng investigasyon. Ito yung mga respondents. Anong nalalaman mo? Mag-submit ka under oath. Yun ang rules ng ombudsman. Hindi yung antemano, hindi nila papansinin. Bakit? Yung binuksan nila na ICI complaint, sino bang complainant doon? Under oath ba? Yun ang challenge ko. Pupusta ako, hindi under oath yung ICI report. Mhm. You see? And yet, nagbukas sila ng investigation doon. Nagbukas sila ng criminal case. Oo. Yun nga yung ifa-file. Yun nga yung narinig ko, ifa-file about the Marinduque ba? Mindoro po, Mindoro. Mindoro. Okay, there you go. Opo. I have serious doubts na under oath yan, ha? Opo. Ang dami ko ng kaso sa Sandigan ba, sa ombudsman na hindi under oath. Yung mga referral na ni Sherwin Gatchalian, yung kay Alcusi sa Malampaya, hindi under oath yun. And yet, binuksan nila ng kaso. Opo. Same. Ayun nga mga ka-update, no, dito mismo sa abogado ho ni Saldico, hindi naman ho talaga kailangan mag-under oath ni mga ka-update, ni Saldico. Tsaka hindi niya ho kailangan umuwi ng Pilipinas. Di ba sinabi niya na ho, mga ka-update, na pwede kang kahit nga ho, secret letter, kahit wala hong laman o kahit wala hong pangalan, mga ka-update, pwede kang magreklamo dyan sa Office of the Ombudsman. Kaya itong pagpapauwi ni Remula dito kay Saldico, alam na ho natin kung ano yung binabalak ko nila. Alam na ho natin mga ka-update kung ano ho ang gusto nilang gawin sa kanya. Ano ho ba mga ka-update? Di patahimikin ho si Saldico. Kasi nga ho mga ka-update, dawit na yung pangalan ni Marcos Jr. at ni Martin Luther King. Di ba? Napaghahalataan na ho sila masyado. Ito, isa pa, hindi ho nila dinadagdagan yung kwento, yung issue sa totoong nangyayari ngayon sa flood control. Lahat ho na nilalahad daw ni Saldico mga ka-update sa kanya hong saloobin yun. Lahat ho ng totoong ginawa nila. Wala hong dinadagdag. Di ba? Bakit niya pa dadagdagan mga ka-update kung alam niya nanganganib na yung buhay niya? Di ba? Malaking katotohanan ho yan. Kaya di tuloy lang ho natin ha. Yung kay Lloyd and Nicholas Lewis, walang under oath. So, ngayon, all of a sudden, kailangan under oath. So, Attorney Roy, from what you're saying now, parang may concern kayo sa impartiality ng ombudsman mismo, ng ibang government agencies natin? Oo, yeah. Matagal ko na sinasabi yan. Nung pumutok ito, na pre-judge na yan ng Office of the Ombudsman. Kaya nga, kakafile pa lang ng ICI, sinasabi nila, we will file the case by November 25. Wala pang subpoena, wala pang counter affidavit, ifa-file na. So may finding na may probable cause. Bakit pa kami magka-file ng counter affidavit? Hindi naman nila babasahin. Oo. So yun din po ang advice nyo sa inyong kliyente na pag-uusapan nyo kung kailan talaga siya babalik dito para sabihin lahat ng kanyang nasabi sa video under oath, kahit pa sinasabi ng ombudsman mismo na magbibigay po sila ng proteksyon kay Saldico. Sinabi, yes. The short answer is yes. Yes. So, pero alam mo yung sinasabi din ng Office of Ombudsman, yung gobyerno na poproteksyonan nila, paano nila poproteksyonan? Yan ang tinatanong niya. Anong guarantee niyan? Anong guarantee? Sali-salita lang? Paano nyo bibigyan ng proteksyon si Saldico? Tanong ko lang ho kay Boying Remula. Kung punteriya lang naman ho nila yung mga Duterte, mismong kapwa ho nila hindi nila mabisto. Hindi ho nila makasuhan o mapakulong. Tapos si Saldico pang lalo na ngayon bumaliktad sa kanila. Baano po nila poprotektahan? Siguro mga kabis, sasabihin niya poprotektahan. Di ba? Oo, sasabihin natin poprotektahan si Saldico. Pero anong gagawin sa kanila? Papatahimikin ho yan 100%. Kaya mas okay na ho yan mga kabit na nasa ibang bansa muna, naglalaylo. Etong si Saldico. Wag muna ho siyang uuwi dito. Oo, mga kabit, galit ho tayo sa kanya na isa ho siya sa mga sangkot diyan sa mga malaking flood control issue. Pero isipin ho din natin mga ka-update na isa rin hong credible etong si Saldico lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Marami hong nasawi sa ating mga kababayan diyan sa baha. Yung mga nasawi nating kababayan, alam naman po natin yan. Kaya kailangan din ho natin etong impormasyon kay Saldico. Isa ho siya sa mga credible, yan ho si Gutesa. Yan po yung mga ating hinihintay, mga ka-update. Kaya nga, hindi nyo ba napansin mga ka-update? Noong nagbangayan ito si Malu, si Prof. Malu, tsaka si Auntie Claire, tinatanong ko nasaan si Gutesa.
Marami ho kasing nagsasabi mga kabdit, ugong-ugong ho ngayon na si Gutesa ay kinidnap daw ho. Paano ho yan mga kabdit? Di ba? Kaya marami nagtatanong mga kabdit, kung uuwi si Saldico, wag muna ho siyang umuwi. Wag muna hong pauwiin si Saldico. Mas okay muna ho siya nasa ibang bansa. Mailantad niya ho lahat ng baho nitong Marcos Jr. na ito. Kung barilin yun, ano sasabihin ng gobyerno? Oops, sorry, we tried our best. Ganun lang ba yun? So, hindi kayo masyadong, kumbaga, ipalagay dun sa mga salita na binitawan na mabibigyan po siya ng proteksyon? Ako hindi, pero hindi naman ang feeling ko importante. Ang feeling yung kliyente, yung target. Kung siya hindi mapalagay dahil nga takot na takot siya. Ngayon, alam na natin kung kanino siya natatakot, di ba? Tapos, yung mga taong yun na magsasabi, we guarantee your safety, sa inyo nga kay ako takot eh. Puntahan ko lang po yung naging pahayag ni Zaldico since babanggit nyo na po yung statement niya. Ang ilan po kasi sa napansin ng mga tumingin dito po sa inilabas niya pong mga information, bakit daw po yung parang wala doon sa mga inilabas niya na ebidensya, wala po doon yung mga proyekto involving yung mga kumpanya linked to Zaldico. Ano po ang tugon nyo doon? Wala doon yung mga kasi hindi nga yung SunWest, hindi nga siya part ng SunWest eh. Kaya bayaan mo na yung SunWest mag-defend ng mga kaso sa kanila. Hindi ko wala akong concern doon. Kaya iyan nga isang problema, linilink nga siya doon sa mga contractor na na-involved doon sa mga project. I keep saying, ang congressman walang pakialam sa implementation. Executive yan at contractor ang nag-i-implement. Pero gaano po ba? Walang congressman. Wala siyang kinalaman dito sa SunWest, sa High Tone, kaya hindi na po isinama doon sa mga ipinakita. Oo. Pero gaano po ba katibay yung mga ebidensya na hawak ni Zaldico aside po doon sa mga nauna ng litrato na inilabas niya rin sa video? Matibay na matibay. And you have seen it, attorney. Alam niyo na po kung anong mga ebidensya tong hawak niya. Yes. Hindi ko alam na maglalabas na siya ng statement. I had a feeling na someday lalabas yan. Di ba kasi sabi ko nga, eventually magbibigay siya ng sworn testimony, hindi ba? Hindi ko lang alam na gagawin na niya this weekend. At saka hindi ko alam kung ano yung mga ilalabas niya ngayon. Pero nakita ko na pinakita niya sa akin yung maraming ebidensya. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto. Pero yung nakita ko, whether kompleto or hindi, matibay na matibay. Oo. Kung pwede lang po naming malaman, attorney, ano pong mga ebidensya ang nakita nyo na aside from the photos? Meron po ba mga text messages na magpapatunay halimbawa sinasabi na may banta sa buhay niya o iba pa na may kinalaman dito sa utos daw ng Pangulo na may kinalaman din kay Speaker Martin Romualdez? Meron po lahat iyon? May text messages, may resibo, meron pa mga photograph, may video. May video? May video. Anong video po? Hintayin na natin siya. Because like I said, ayan nga ho yung hinihintay natin. Meron pa ho kasing sunod-sunod dyan mga kabdate na panigurado hindi lang ho si Marcos Jr., si Martin Luther King yung ilalantad niyang baho dyan. Panigurado ho yan kasi alam naman po natin kasi ito, di ba, itong pag-iimbestiga ni School Bukol at ni Ping Escalera, Pinky Lacson, mga ka-update, mga Paul Guy lang ho yung pinupuntirya nila. Hindi ho sila tumitingin sa mga utak, mga mastermind. Di ba? Napaghahalataan ho sila masyado, mga ka-update. Kaya itong ilalabas ni Zaldico, mga ka-update, yan po yung inaabangan ng milyong-milyong Pilipino. Hindi ko alam kung yung pinakita niya sa akin ay kompleto at hindi ko alam kung ano yung gusto niya ilabas at this time. Is there Eventually, yes po. Is there a phone call between Zaldico and si dating House Speaker Martin Romualdez and even yung binabanggit niya po na kay DBM Secretary Amenna Pangandaman? Maraming phone call pero ang so far ang sinasabi niya na ang linalabas niya is face to face hindi phone call. Okay, pero yung binabanggit niyo po na mga ebidensya, you're very confident na talagang this will stand in court, lahat ng mga nauna niya ng pahayag, mas magpapatibay pa pag inilabas niya na ito? Yes, kaya hindi naman ito first time ko sasabihin na confident ako na kung umabot sa korte ito. Hindi dapat umabot, I still contend that, pero kung may konfiyansa ako na kung umabot man, ito
matibay yung yung posisyon niya. Oo. Puntahan ko rin po yung sinabi ni Zaldico na sinasabi niya, wala pong pera na napunta sa akin. Meron din po bang mga ebidensya na magpapatunay dito sa sinasabi niyang ito? Meron. Ano May po resibo ito? at may Ano pong ebidensya ito na magpapakita na talagang Naku po. malinis po si Zaldi, walang natanggap na kickback? Resibo. Meron siya mga resibo. Anong klaseng resibo po ito, attorney? Basta resibo, bayaan na natin siya na bayaan na natin na siya magkwento. Opo. Hindi dapat ang abogado nagkukwento. Yes, Witness dapat nagkukwento. Oo. Number 1 rule namin yan sa litigation. Oo. Yun pong binabanggit ninyo na sabi nyo nga po meron siyang hawak. Sabi nyo in due time, lahat to ilalabas ni Zaldi. Is there going to be another video? O yung due time na yan, pag-uwi niya na dito sa bansa at handa na siyang harapin lahat po ng iniuugnay sa kanyang pangalan? Ang sabi niya dun sa ending ng part 3, di ba? Sabi niya meron pang susunod. Yes po. Or was that part 2? I think part 3, sinabi niya. Part 3, sinabi niya nga po. So, you're aware, attorney, that there will be another video coming out? Only because he said so. Pero wala po siyang Again, pero wala po siyang binabanggit kumbaga beforehand pa sa inyo na attorney, may ilalabas ako, dapat ko pa bang ilabas ito? Wala pong ganung usapan. Wala kaming ganon. Ayoko rin makialam Kasi like I said, ang rule ko, it's always it should always be the witness telling the story. Yung testigo dapat ang nagkukwento, hindi abogado. Oo. Attorney, diba? At saka, this is very important importante ito. Kung yung witness nagsasabi ng totoo, bakit mo isa-censor? Diba? Bakit mo i-adjust yung story niya? Bayaan mo siya magkwento. Kaya nga, yan din ang sinasabi ko, yan din ang reaction ko sa gobyerno Sabihin mo na lahat, defensahan nyo. Kung yung defensahan, okay lang. Kasi yung sinasabi na labas mo na lahat, hindi kailangan Kung meron kang totoo na defensa, na factual defense na totoo, hindi mo kailangan marinig yung buo Pwede ka naman mag-react ng sa every allegation Alam mo kung ba't gusto nilang buo? Kasi gusto nilang tahiin yung narrative nila na isang buo para maging consistent with each other. Pero kung nagkasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan tahiin Lalabas at lalabas yung totoo consistent. Napag-uusapan po ba kung kailan siya uuwi ng Pilipinas? Hindi pa. Kasi not immediately, not in the immediate future. Takot nga siya Takot siya talaga. Takot po siya dun po sa nabanggit din sa video. Takot siya sa hindi lang yun. Ako, natatakot din ako sa vigilante kasi despite yung mga explanation na ginawa na niya, explanation na ginawa ko rin, marami pa rin galit yung mga ayaw maniwala sa ebidensya. So, that's where we are. Takot pa rin siya. Oo. So, wala pa na pag-uusapan kung ito pong mga sinabi niya ay anytime soon will be under oath at haharap sa Senado o di kaya naman po sa ibang ahensya ng gobyerno o sa korte. That's correct. Hindi natin alam. But if ever man po na bumalik siya dito, napag-usapan po ba kung handa po siyang sabihin lahat ng nasa video under oath? Absolutely. Kapag po nakakausap niyo si Zaldico, kung kayo po mismo bilang abogado niya, merong kayong trust issues sa different government agencies natin handling this case, si Zaldico po ba may pinagtitiwala ang ahensya na kung uuwi man siya, doon siya pupunta para isiwalat po lahat ito? Alam mo, hindi ko pa natanong yan. Good point. Tatanong ko sa kanya. Yeah, kasi parang... I will ask him. Yes po. Senado po kaya? Nababanggit niya po ba yan? Hindi pa namin pinag-usapan yung anggulo na yan. But that's a good point. I should ask him. Attorney, ano po ang tugon ninyo dito sa sinasabi ng Malacanang na may conflicting daw po dito sa statement na inilabas ni Zaldico maging doon sa mga larawan? Kasi parang sinasabi po nila na yung ibang mga pictures ng mga luggages, 2024 yung nakalagay. But ang pinag-uusapan daw po natin is the 2025 budget. Parang nauna yung pag-deliver bago Unang-una ho sa lahat, mga kabdit, kahit na 2024, 2023, mga kabdit, pamumuno pa rin ho yan ni Marcos Jr. Diba? Pamumuno pa rin. O hanay, administrasyon pa rin ho ni Marcos Jr. yan.
Di ba kahit na ano ang pagbalik-balik na rin nitong Malacanang ni Auntie Claire Castro, mga kabdit, nasa panahon pa rin ni Marcos Jr. yung mga pagnanakaw ho nila. Kaya never dapat ho nilang idadawit yung mga Duterte kasi alam naman po natin, panigurado at panigurado kung walang date yan, mga ka-update, sisisihin na naman mo yung admin ni Pangulong Duterte. Basta, importante ho dito, mga ka-update, 2024, 2025, 2023, panahon ni Marcos Jr. yan. Yun po yung importante. Yun yung totoong imbestigahan ni Ombudsman Remulla. Hindi yung kung ano-ano yung pa-press-con lagi ho siya na nagpapapogi dyan sa media. Di ba? Mo yung deliberation dun sa budget. Hintayin na lang nila yung susunod. So may kaakibat din po na resibo yon at ebidensya. Anong ibig sabihin na akibat? Supporting? Yes. Supporting, yes po. Sorry, Yes. attorney. Yes. May kasama Yes. pong supporting evidences yung mga nauna ng pahayag niya. Oo, dito po sa... Yes po. Since nandun po tayo sa sinasabi ng Malacanang, particularly sinasabi po ni Secretary Dave Gomez na puro lamang daw hearsay ito pong nabanggit ni Zaldico. Hindi daw nagbago ang script at ang challenge nila once again, umuwi ka, pumirma ng statement under oath, harapin mo ang musika. Yun po ang banggit. Ano pong tugon nyo dito, attorney? Hindi hearsay yun. Hindi ko alam kung anong definition niya ng hearsay. Kasi sinasabi niya yung usapan eh. The witness is testifying kung anong pinag-usapan nila. Hindi yung hearsay. Attorney, bakit nga po ba ngayon lang nagsalita si Zaldico? Bakit po hindi nung nandito pa siya sa Pilipinas? Tayo na ho sasagot dyan. Kasi nga mga ka-update, itong si Remulla, Secretary of Justice pa lang ho yan, pero ngayon Ombudsman na. Oras na magsalita ho si Zaldico dyan, mga ka-update, hindi na ho nila papayagan makapagsalita. Yan po yung 100%. Bakit ho? Kasi ho mga ka-update, edi nilaglag din ni Marcos Jr. at ni Martin Luther King yung sarili niya kung magsasalita na si Zaldico. Kung nagsalita ho agad si Zaldico dyan, mga ka-update, tutumba na ho nila dyan. 100%. Sandaling-sandali lang ho nilang pasukin yan, lalo ngayon mga ka-update hawak ni Marcos Jr. at ni Luther King, yung AFP tsaka yung mga pulis. Kahit na ano ho kung gusto saan magtago sa Pilipinas si Zaldico, kaya ho nilang tuntunin mga ka-update. 100%. Kaya okay ho yung nasa ibang bansa na muna siya. Diba? Ano ho sa tingin nyo? Kung may opinion ho kayo mga ka-update, i-komento nyo na kung tama nga ba nagsalita na si Zaldico dito sa Pilipinas o hindi. Diba? Hindi, like I said, di pa kami nag-uusap ng matagalan, no? Puro text lang, verify ko lang, totoo ba ito or AI ito, ikaw pa nagpalabas ito, yan lang, hanggang doon na kami. Pero natanong na rin ako niyan, I can only, ang surmise, wari ko is masyado ng tinulak nila eh, na sabi niya, kailangan malaman na ito, just in case may mangyari sa akin. Sabi niya, kailangan malaman na yun. Sinabi rin niya yun, di ba? Sa video part 1, I think. Po, diba? yes Sinabi po. niya, kung mangyari sa akin, dapat malaman ng tao yung totoo. Maniwala kayo o hindi, that's on you. Di ba? Hindi mo naman mafufuwersa isang tao or several people na maniwala sa sinasabi mo. Opo. Attorney, magandang umaga po. No? Sisingit lang po ako sa ilang pong katanungan. Hi, Ted. Kumusta ka na? Mabuti po. Good to see you again, Attorney. Good to see you again. Okay, Attorney, yung nga pong part 3 no, sa kanyang video, sabi niya, March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa aming mga meeting that he will shoot me if I will talk. March po ito. Bakit po nung panahon na iyon, hindi na siya agad nagsabi nitong mga binabanggit niya ngayon? Maybe because sinabi, he will shoot me if I talk. I don't know. State of mind yun, Ted. Hindi ko alam yung state of mind niya. Basta, I can tell you na talagang nung pumuputok-putok na to, kinabahan na siya. Kasi, you can imagine kung bakit, di ba? Kasi ang babanggain mo, the most powerful forces in the land. So, I can imagine. Binabanggit po din ni Ginoong Zaldico, no? Na siya lamang ang nagiging daan para kumita ang sila Romualdez at saka sila Marcos umano dito nga sa kickbackan sa mga insertions. If you are going to go back sa inyo po na unang mga panayam, Attorney, ang sinasabi po ninyo doon sa mga aligasyon ng insertion ng inyong umano'y kliyente nga during the 2025 budget na wala namang illegal sa insertions per se.
Pero this time po, ang sinasabi ng inyong kliyente, doon pa lang sa insertion na ginawa umano ng presidente, may kitaan na. Paano po natin pwede kaya ma-reconcile yun? Yung insertion per se, talagang I still stand by that, Ted, no, na hindi yun illegal kasi everyone does it. Basta ma-implement. At saka walang gimmick-gimmick on the side. Okay. Ang sinasabi niya ngayon, pinilit yung insertion na yun, pagkatapos kumita pa. Now, whether or not na-implement yun, hindi ko alam. Whether substandard yun, hindi ko alam. Basta ang point niya lang dun is talagang meron ng intention to kumikbak ng 25%. Yun yung illegal, not the insertion. Opo. Pero Yung kickback. opo. Pero doon sa aligasyon against your client na nagkaroon umano ng insertion, hango din po sa mga sworn statement ng ilang taga DPWH, nag-insert si Saldico pero wala siyang kinita, kumbaga ganon. Itong issue na ito, itong 100. Opo, Yun lang 100 yung billion. inamin niya na insertion. Opo. 100 billion, correct. Opo, Correct. pero doon sa Wala sa- kasi po dito po sa, kung babalikan ko lang po ay ito pong statement nitong itong si Alcantara, laban kay Congressman Saldico, sinasabi niya, nagkaroon po ng mga, naging proponent ang inyong kliyente sa 426 flood control projects, particularly in Bulacan, in the amount of 35.024 billion pesos. So, Okay. kapag po natin pinagbasihan ng statement na wala namang problema sa insertions per se, pero dito po, sinasabi din nga, ito po ay proyekto na kung saan ang inyong kliyente ay proponent at na-insert din po ito dito po sa ating pambansang budget. So, dito po, walang kinita ang inyong kliyente. Wala. Hindi ko kino-concede yan na nag-insert siya dyan ng 35 billion. I-verify ko yan. Balikan kita dyan. Okay. Pero kung ang question is may kinita ba siya, the answer is hindi. Wala siyang kinita. Okay. So, dito nga po sa kanyang statement, sabi niya na sa lahat ng ito, wala akong kinita. So, lumalabas po na bagman lang siya nila Romualdez at saka ni Pangulong Marcos at pumayag lang siya mula noon hanggang sa kanyang paglitaw ngayon na naging bagman lang siya. Hindi. Wag natin sabihin bagman. Yung bagman kasi humahawak ng pera para matago eh. Pass-through lang siya. Naging Okay. delivery lang siya. Okay. Delivery agency lang siya. Okay. Di ba yung sabi nga niya, vinalidate din niya na sabi nung, di ko matandaan yung pangalan, si Mr. Gutesa at saka yung dalawang santo. Mark and Paul, di ba sinabi niya sila nag-deliver? So Opo. ginamit lang yung mga tao niya para mag-deliver sa Forbes at sa Malacanang. So hindi niya hinawakan yung pera. Opo. So, kung ganun po, sir, sa kanya hong pagkatao, sabi nga ninyo sa inyo pong unang panayam, mayaman na ito, bilyonaryo na ito. Apat nga ang kanyang kumpanya na deklarado doon sa kanyang salin. So, sa kanyang Correct. pagkatao, bilyonaryo na siya, pumayag Correct. siya na siya ang conduit dito sa kickbackan na ito. Ganun po. Alam mo na, I imagine na hindi pa din namin napapag-usapan yan, hindi pa namin na-dissect yan completely. I imagine na nadala na lang siya because chairman siya ng appropriations, pagkatapos sa kanya pinadaan. If he's guilty of anything, sa akin today, ang judgment, if he's guilty of anything, it's yung lack of strength to resist. Dapat na-resist niya yun At kailan nagsimula yung kanyang pagiging, kung ayaw po ng term na bagman, ay kolektor ng kickback umano ni Romualdez sa ni Pangulong Marcos? Again, Ted, hindi niya kinolekta, pinadaan lang sa kanya. So, para malinaw lang yun, kasi ayoko matrap dun sa semantics I'm guessing, kasi may mga picture nga siya ng 2024, di ba? Na deliveries. So I'm guessing at the latest 2024. Sorry, not at the latest. As early as 2024. Kung meron 2023, 2022, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa nakita yung, hindi ko memoryado yung ebidensya. Okay, sige po. So, again, para lang ho natin, kumbaga magkaroon tayo ng picture dito po sa kinekwento ng inyong kliyente at saka yung ating mga napanood napakinggan sa mga nagdaang hearing, attorney. So, kung hindi siya ang kumolekta, lumalabas na totoo ang kwento nila Hernandez
and Alcantara na naghatid sila dito sa condominium sa Taguig at maging dito sa bahay po sa Pasig ni Congressman Ko, at tinanggap umano nung mga tao nitong si Paul Estrada at itong isang Mark Tiksay na ito yung pera, at pagdating ng pera sa bahay ni Ko, si Ko ang naghatid naman sa bahay ni Romualdez at saka ni Pangulong Marcos diyan sa Malacanang? Hindi ko alam, Ted. Hindi ko alam kung saan yung drop-off point. But I understand what you're saying na sa akin, it would be safe to assume na dun nga sa bahay niya. Sa Valle Verde ba yun? Or isang condo? Pero again, hindi siya naghatid. Yung mga tao niyang naghatid. Wala siyang fingerprint whatsoever dyan sa cash na yan. I mean that figuratively and no? Kasi hindi ka sa kanya, pass through lang. Ang sinabi nga niya doon sa statement niya, ginamit yung mga tao ko para mag-deliver. Opo. So, sabi nga po ninyo, depende na po yan sa nakikinig kung maniniwala sila o hindi. Correct. Opo. Pero, paano po kami maniniwala sa inyong kliyente na ganun po ang naging trabaho niya, no? Congressman siya, pagkatapos may mga identified na mga projects, and then nag-a-advance yung contractor, inihahatid ng DPWH personnel sa kanya, at siya ang hindi siya mismo naghahatid, siya nag-uutos lang para ihatid dito kay Ginoong Romualdez at kay Pangulong Marcos. Nang wala siyang kinikita kahit 5 magmula noon hanggang itong paglantad niya. Hindi ko alam, Ted. Kasi yung sinabi niya, ginamit lang yung mga tao niya. I'm not sure na in advance sa kanya. Basta ang sinabi lang niya na yung kickback dun sa 100 billion na insertion na yun, pinadaan lang sa kanya. Yung mga detalye nun, hindi ko pa alam. Give me time, balikan din kita dyan. Opo. I understand what you're saying na hindi kompleto yung storya. Hindi kompleto yung kwento. I understand. Sige. Tatanungin ko sa kanya pag may chance ako makausap siya at kompletuhin ko para sa iyo. Attorney, meron pa yatang paparating na part. Kasi gusto ko maniwala ka sa akin Kaya gusto ko rin fill in the blanks. Yes sir. At hindi lang ako kundi ang nakikinig sa atin para po ma-establish yung kumbaga po hindi naman maitatanggi yung nasirang credibility ng inyong kliyente nga dahil for the longest time tahimik siya. Ngayon lang po siya nagsalita. Okay. So attorney, meron pa daw part for ito. Bakit po ba chap ang kanyang statement na ang dating po sa iba, parang he's manipulating the minds of the people at para bagang ginagawa na pong teleserye na may paabang-abang pa tayo at hindi lang po ito isang bagsak kung talagang siya'y nagsasabi po ng katotohanan. Hindi ko alam, Ted. Hindi ko alam what's state of mind na naman yan. Hindi ko alam. But if I were to take a guess, kung magsa-speculate lang ako, I'm imagining kasi info overload. Diba, ako mismo, pag nag-interview ako ng testigo na info overload ako after 30 minutes, 1 hour So gusto niya, I imagine gusto niya, etong nangyari, mabigat ito na storya, i-absorb niyo muna yan, then balikan ko kayo bukas. Kwento ko sa inyo bukas. Ayun nga mga ka-update, meron pa hong kasunod itong interview dyan o pag-guest dito sa abogado ni Saldico. Kaya mga update, abangan na lang din ho natin yan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung may reaction, naging komento kayo mga update opinion, pag-usapan ho natin sa comment section.